Hi po sa ating minamahal na viewers. Ako nga pala si special guest na si Jetro. And andito tayo ngayon sa Independence Day special ni Taste Right PH. Itinayo itong Intramuros o Walled City noong 1571 sa bungad mismo ng Pasig River. At sa kabila ng nakakamanghang colonial architecture design ng mga building na na-preserve, ay ang mga istorya ng Pilipino na lumaban para sa ating kalayaan. Bilang depensa sa foreign invaders, ang Intramuros ay ipinatayo ng Spanish Imperial Government and it literally transformed yung mga settlements na ginawa ng mga Pilipino dito during the pre-colonial period. Kumbaga, yung mga nipa huts na nakatayo dito dati ay naging ganito na ng pagdating ng mga Spaniards. Men and tanks of the United States 8th Army press on toward Manila. Battle of Manila, 1945. Halos mabura sa mapa ang Intramuros matapos gawin itong last stronghold ng mga retreating Japanese forces laban sa mga Filipino guerrilla at Allied forces. Dahil sa artillery bombings ng Allied forces, ang 8 churches dito ay nasira. Kasama dito ang mga eskwelahan, government buildings, mga bahay, at iba-iba pang mga structures. Several times we saw General MacArthur supervising the direction of battle. Ang San Agustin Church, ang oldest stone church dito sa Pilipinas. Ang tanging nakaligtas nung bombardment. At noong 1993, dineclared itong UNESCO World Heritage Site. Hanggang ngayon, masasabi natin ang Intramuros ay nasa proseso pa rin ng pagbangon galing sa pagkawasak nito noong World War II. Madami pa kasing nawala at nasirang colonial architecture at tuloy-tuloy pa rin ang effort ng pamahalaan at private sectors para maibalik ang cultural heritage nito. May mga umuusbong na rin na businesses gaya ng cafe na ito. Kagaya ng cafe na to, ang La Cathedral Cafe, located dito sa Intramuros, Manila, malapit sa Manila Cathedral. This cafe was built 5 years ago and tignan nyo naman ang restaurant quality food nila. So, tara, tikman natin. So, ito ang ating Bicol Express. And masasabi natin masarap siya. Maanghang pero hindi ganun ka-overwhelming, creamy and crispy yung pork na ginamit. So next naman nating tatry is ang Chicken Alfredo Pasta. Ayan, so ang una mong malalasahan dito is totoo yung cheese na ginamit ni La Cathedral Cafe. So makikita mo na Italian parmesan talaga ang ginamit. Very creamy and totoong manok.
Malalaki yung bits ng manok. Sarap. So, next naman natin ito try is itong shrimp alige pasta. Sarap ba? So, itong shrimp alige pasta, masasabi ko, isa to sa best na nantikmang ko na pasta na seafood dito sa Manila. Mararamdaman mo talaga yung lasa ng dagat sa kanya. And nakita nyo, malalaki yung shrimp na ginamit. No? So, premium yung quality, very creamy. Para siyang may coconut milk. So, kung may allergy ka sa seafood, I think this not for you, pero masarap. So, last natin titikman, syempre, dahil Pilipino tayo, is yung adobo nila Cathedral. Okay, so try natin. Ito lang masasabi ko, guys. Iba yung adobo nila. Masarap, maalat, garlicky. Makikita mo yung oil. Alam mong galing sa taba ng baboy. Sobrang sarap. Sakto lang yung alat niya. Pero, ito yung adobo na kakaiba dahil lasang pinrito siya bago ilagay sa sauce. So, yun ang isa sa factors na hinahanap ko sa masarap na adobo and kuwang-ku. La Cathedral Cafe offers a unique dining experience. Dahil bukod sa quality food at competitive prices ng kanilang menu, tila ibinabalik nito ang European vibes ng Old Manila. At sa rooftop nito, pwede kang kumain sa gitna ng magandang view ng Intramuros. At sa gabi naman, ay nagtatransform daw ito into a sea of lights. Masayang makita ang pag-asenso ng mga local businesses dito. Napakalayo sa madilim nitong kasaysayan. Ngunit ngayon, panibagong hamon na naman ang hinaharap ng ating bayan. Kabi-kabilang banta sa ating seguridad at kalayaan mula sa ating sariling mga karagatan at kalupaan ang nababalita. Nasa bawat isa sa atin ang hakbang para mapanatili ang soberanya. Huwag tayo magpasilaw sa anumang bagay na maaaring umagaw nito. Dapat ay natuto na tayo sa madilim at marahas na kasaysayan ng ilang beses na sinapit ng ating bayan. Mahirap na isisi sa iba kung hinayaan pa natin itong maulit. Para sa mga lumaban at patuloy na lumalaban ng mga Pilipino, maligayang araw po ng kalayaan. Thank you so much, Ka-Taste Ride, kung umabot ka sa punto ng video na to. And stay tuned nga pala sa mga next na content namin na very educational and fun para sa inyo. So hanggang sa susunod na episode, thank you for watching.